Nayanig ang buong kabin na para bang may higanting kamay na dumudurog sa bakal na balangkas ng eroplano, at sa sandaling iyon, sa gitna ng sigawan at nagkikislapang ilaw ng babala, 8 makapangyarihang pinuno ng mga tribo sa Afrika ang sabay-sabay na napapikit, hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa isang mapait na realisasyon, na ang huling imahe na makikita nila sa mundong ito ay ang malamig at teknolohikal na kulungan ng mga puti, malayo sa init ng kanilang lupang tinubuan. Wala ni isa sa kanila ang nag-akalang ang peligrong ito ang magiging pintuan patungo sa isang pagtuklas na yayanig sa kanilang paniniwala habang buhay. Nakaupo kami sa business class ng isang international airline. Ako si Luis, isang diplomat na Pilipino na naatasang samahan ang 8 tribal leaders pabalik sa Afrika matapos ang isang makasaysayang kumperensya sa United Nations sa New York. Ang misyon ko ay simple lang dapat, ihatid sila, siguraduhin komportable sila, at magpaalam. Walang side trip. Walang detour. Lalo na sa bansang sinilangan ko. Pero nagbago ang ihip ng hangin, literal at metaporikal. Nasa kalagitnaan kami ng Pacific Ocean nang magbago ang timpla ng paligid. Ang ilaw sa loob ng eroplano ay namatay at napalitan ng mapulang emergency lights. Ang boses ng kapitan, bagamat kalmado, ay may bahid ng urgensya na hindi maitatago ng anumang pagsasanay. Ladies and gentlemen, dahil sa isang hindi inaasahang technical anomaly sa hydraulic system, kailangan nating magsagawa ng emergency landing sa pinakamalapit na paliparan na may kakayahang tumanggap sa atin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin. At nang banggitin ng kapitan ang destinasyon, lalong kumunot ang noo ng mga elders. We will be diverting to Manila, Philippines. Nagkatinginan ang mga pinuno. Walang nakahinga ng maluwag. Sa halip, isang mabigat na ulap ng pagkabahala ang bumaba sa kanilang mga balikat. Pilipinas, bulong ng isa sa kanila, ang boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig kundi sa kawalan ng kaalaman. Para sa 8 lalaking ito, ang isibilisasyon ay may isang mukha, kanluran. Europa. Amerika. Ang mga bansang pinamumunuan ng mga puti. Sa kanilang kolektibong memorya at sa mga kwentong naririnig nila sa radyo, ang Asya, lalo na ang mga kapuluan nito, ay madalas ipinta bilang magulo, marumi, at walang kakayahang tumugon sa mga krisis. Si Elder Babatun de Lawal, isang relihiyosong pinuno na kanina pa nagdarasal ng pabulong, ay iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ligtas ba ang bansang iyon? Tanong niya sa mababang boses. Tumango ako, pinipilit kong patatagin ang aking boses kahit na ang puso ko ay kumakabog din, hindi dahil sa takot sa aking bansa, kundi sa takot na baka ang makita nila ay hindi ang ganda kundi ang mga kakulangan na madalas ibalita sa media. Opo, Elder. Ligtas po tayo doon. Ito ang tahanan ko. Si Elder Samori Keita, ang pinakamatanda sa grupo sa edad na 86, ay mahigpit na humawak sa kanyang tungkod na gawa sa matigas na kahoy. Ang kanyang mukha ay parang mapa ng kasaysayan, puno ng kulubot na sumisimbolo sa karunungan. Siya ay ipinanganak sa isang nayon na minsan ay hindi pa naabutan ng sementadong kalsada. Matatanda na kami, mabagal niyang sabi, ang boses ay parang hangin na umiihip sa tuyong damuhan. Hindi kami sanay sa mga biglaang pagbabago. Ang alam lang namin ay ang pangako ng kanluran. Sa tabi niya, si Elder Kim Otinya, na mas bata at kilala sa kanyang matapang na kritisismo sa kolonyalismo, ay tumingin sa labas ng bintana na nooy balot pa ng kadiliman. Laging sinasabi ng kanluran na sila ang sentro ng sibilisasyon, malamig niyang wika. Tignan natin kung ano ang maibibigay ng mundong labas sa kwentong iyon. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Mula sa bintana, ang kadiliman ng karagatan ay unti-unting napalitan ng mga ilaw. Hindi lang basta ilaw, kundi isang dagat ng milyong-milyong nagniningning na liwanag. Ang Metro Manila. Ang mga ilaw ng EDSA at Skyway ay parang mga ilog ng apoy na dumadaloy ng walang tigil. Ang mga nagtatayugang gusali ng Makati at Bonifacio Global City, YEC, ay nakatayo na parang mga sentinel ng gabi. Natahimik ang mga elders. Wala silang sinabi. Walang pumalakpak nang lumapat ang gulong ng eroplano sa runway ng Ninoy Aquino International Airport, Le. Ang naririnig ko lang ay ang kanilang pigil na paghinga. Nang tumigil ang eroplano at bumukas ang pinto, pumasok ang hangin ng Maynila, mainit, maalinsangan, at may dalang amoy ng tropiko. Pero taliwas sa inaasahan nilang amoy ng kabulukan o kaguluhan, ang hangin ay amoy lupa at ulan,
isang pamilyar na amoy sa kanila, ngunit may halong kakaibang enerhiya. Hating gabi na. Sa maraming bansa, ang oras na ito ay nangangahulugan ng pagod na serbisyo at masungit na mukha. Pero sa NE, iba ang sumalubong sa kanila. Paglabas namin sa airbridge, ang sahig ay makintab at nagre-reflect ng ilaw. Ang mga empleyado ng airport, sa kabila ng 10 oras ng gabi, ay nakatayo ng maayos. Welcome po! Magandang gabi, bati ng isang ground crew na may totoo at mainit na ngiti. Hindi ito ang ngiting pilit na nakikita nila sa mga flight attendant ng malalaking airline sa Europa. Ito ay ngiting Pilipino, isang ngiting umaabot sa mata, puno ng malasakit. Bago pa man makapagsalita si Elder Samori, isang wheelchair na ang inilapit sa kanya. Isang bote ng tubig ang iniabot sa kanya ng isang staff na nakayuko bilang tanda ng paggalang. Sir, para po sa inyo, para hindi po kayo mapagod, malambing na sabi ng staff sa Ingles. Tumingin sa akin si Elder Babatunde, ang kanyang noo ay nakakunot sa pagkamangha. Alam nilang matanda na kami, bulong niya. At parang mahalaga yon sa kanila. Sa immigration area, lalong tumahimik ang grupo. Inaasahan nila ang mahabang pila, sigawan, at masusungit na opisyal na magpaparamdam sa kanila na sila ay pabigat. Iyon ang karanasan nila sa ibang malalaking bansa. Pero dito, mabilis ang galaw ng pila. May mga cleaning staff na mabilis na nagpupunas ng sahig, tinitiyak na walang dumi. Nang tawagin kami sa counter, isang opisyal ng Bureau of Immigration ang tumayo. Napansin ni Elder Kim ang bawat galaw. Sa maraming lugar, bulong niya sa akin, kapag dumating ka ng walang abiso, isa kang problema. Dito, parang bisita tayo. Nahihirapan si Elder Samori na punan ang arrival card dahil sa labo ng mata. Walang sabi-sabing lumapit ang isang opisyal na babae, yumuko upang maging kapantay ang mukha ng matanda, at sa pinakamalambing na boses ay nagsabi, Tatay, ako na po ang tutulong sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Kinuha ng opisyal ang panulat at siya mismo ang nagsulat. Nang matapos, inalalayan pa niya si Elder Samori sa pag-scan ng fingerprints. Pasensya na po kayo kung natagalan, Tatay. Mag-ingat po kayo. Ang simpleng katagang tatay at ang tonong puno ng respeto ay yumanig sa kanila ng higit pa sa anumang skyscraper sa New York. Sa kultura nila, ang paggalang sa nakatatanda ay sagrado, ngunit hindi nila inaasahan na makikita ito sa isang modernong bureaucracy ng isang bansang banyaga. Hindi lang ito sistema, bulong ni Elder Babatunde habang naglalakad kami palabas. Puso ito. Sa labas ng airport, sumalubong sa amin ang init ng gabi sa Maynila. Ang mga sasakyan ay maayos na nakapila. Sumakay kami sa isang van patungo sa hotel. Habang binabagtas namin ang skyway, nakadikit ang mukha ni Elder Samori sa bintana. Nakita niya ang mga ilaw ng syudad na walang katapusan. Ang mga billboard na nagliliwanag. Pero higit sa lahat, napansin niya ang daloy. Sa nayon namin, sabi niya, ang gabi ay nangangahulugan ng pagtigil. Dito. Ang gabi ay pangalawang hininga. Dumaan kami sa isang mataong lugar. Kahit hating gabi, may mga taong naglalakad. Isang babaeng naglalakad mag-isa ang nakatawag ng pansin ni Elder Babatunde. May hawak itong cellphone, kampanteng naglalakad pa uwi galing trabaho, may bitbit na supot mula sa convenience store. Hindi siya takot, manghang sabi ni Babatunde. Sa amin, ang gabi ay hindi pag-aari ng mga babae. Delikado. Pero dito, hindi ako sumagot. Hayaan kong ang Maynila ang magpaliwanag sa sarili nito. Kinabukasan, sa breakfast buffet ng hotel, muling nakita ng mga elders ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Mga pamilyang Pilipino na kumakain ng sabay-sabay. Walang batang nagwawala. Nakita ni Elder Samori ang isang bata na tinutulungan ang kanyang lola na humiwa ng prutas. Pagkatapos kumain, iniligpit ng bata ang kanyang plato at iniabot sa waiter ng may kasamang salamat po. Itinuturo nila ang responsibilidad, puna ni Samori, hindi sa pamamagitan ng takot o palo, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Pagkatapos ng almusal, dinala ko sila sa labas. Gusto nilang maranasan ang tunay na buhay, hindi lang ang loob ng hotel. Sumakay kami sa Enrique. Inakala ko na magiging siksikan, pero dahil off-peak hours, maluwag ng kaunti. Malinis ang istasyon. Malinaw ang mga instructions. Pero ang tunay na aral ay nangyari sa loob ng tren. Pumasok kami sa bagon. Puno ang mga upuan.
Isang matandang lalaki, hindi kasama sa amin, isang lokal na lolo, ang pumasok na may dalang bayong. Nanginginig ang tuhod nito. Bago pa man ako makakilos, isang binata na nakaupo, nakasuot ng uniforme ng estudyante at may earphone sa tainga, ang biglang tumayo. Mabilis at walang pag-atubili. Lo, dito na po kayo, sabi ng binata, sabay alalay sa matanda paupo. Ngumiti ang lolo. Salamat, iho. Pagpalain ka. Nakita ko ang pamamasa ng mata ni Elder Samori. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tungkod. Sa kanilang tribo, ang paggalang sa matanda ang pinakamataas na batas. At dito, sa loob ng isang umaandar na bakal sa gitna ng syudad, nakita niyang buhay na buhay ang batas na yon. Akala ko, bulong niya, ang modernidad ay pumapatay sa tradisyon. Pero dito, ang tradisyon ang nagbibigay buhay sa modernidad. Dinala ko sila sa Rizal Park, Luneta. Nakatayo ang monumento ni Jose Rizal, mapayapa at marangal. Malawak ang parke. Walang bakod na nagbabawal sa mga mahihirap. Nakita nila ang mga batang naghahabulan sa damuhan, mga nag-ensayo ng arnis, mga pamilyang nagpipiknik. Si Elder Keme, na laging naghihinala sa mga gobyerno, ay dahan-dahang umikot, tinitingnan ang paligid. Ang lupang ito, sabi niya, ay para sa tao. Sa maraming bansa sa Afrika, ang malalaking espasyo ay madalas na simbolo ng kapangyarihan ng diktador, na papaligiran ng matataas na pader at gwardiya. Dito, ang espasyo ay bukas. Ang tunay na kapangyarihan, dagdag ni Samori habang nakaupo sa isang bench, ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng pader, kundi sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto. Habang naglalakad kami sa intramuros, sa cobblestone na mga kalsada, biglang tumigil si Elder Babatunde. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Namutla ang kanyang mukha. Kapos ang kanyang paghinga. Inatake siya sa puso. Natigil ang mundo ko. Sa isip ko, na-imagine ko na ang headlines, tribal leader, namatay sa Maynila. Pero bago pa ako makasigaw, kumilos na ang paligid. Ang mga Pilipino sa paligid namin ay hindi nagpanik. Hindi sila tumakbo palayo. Lumapit sila. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng isang lalaki habang mabilis na nagdial sa 911. Isang nagtitinda ng tubig ang nag-abot agad ng bote. May nagpaypay. Sa loob ng ilang minuto, isang himala sa traffic ng Maynila, narinig namin ang wangwang ng ambulansya. At dito nakita ng mga elders ang isang bagay na hindi nila malilimutan. Habang isinusugod kami sa Philippine General Hospital, nakita nila sa bintana ng ambulansya kung paano humawi ang mga sasakyan. Ang mga jeepney, bus, at pribadong kotse ay pilit na gumigilid para bigyan ng daan ang ambulansya. Parang dagat na nahati ni Moses. Paano? Paano nila nagagawa iyon? Bulong ni Elder Keme, na nakahawak sa kamay ng kaibigan. Walang pulis na nagdidikta. Kusa silang tumatabi. Sa loob ng ospital, mabilis ang kilos ng mga doktor at nurse. Sir, relax lang po. We got you, sabi ng isang nurse habang kinakabitan ng oxygen si Babatunde. Ipinaliwanag ng doktor ang bawat hakbang sa Ingles na malinaw at puno ng respeto. Nang ma-stabilize na si Babatunde at sabihin ng doktor na ito ay mild heart episode lang dahil sa pagod at dehydration, nakahinga kami ng maluwag. Pero ang susunod na alalahanin ng mga elders ay ang bayad. Wala silang travel insurance na active sa Pilipinas. Nang ipakita ang bill, nagkatinginan sila. Inaasahan nila ang presyong gaya sa Amerika, presyong ubos ng kayamanan ng isang buong angkan. Pero ang halaga ay makatarungan, lalo na para sa kalidad ng serbisyo at bilis ng pag-asikaso. Ito lang, tanong ni Kim sa cashier. Opo, sir. Standard rate po namin yan, nakangiting sagot ng cashier. Yumuko si Elder Babatunde, nanginginig pa rin ang kamay. Sa amin, mahina niyang sabi, ang magkasakit ay nangangahulugan ng pagbebenta ng lupa. Ang sakit ay sumpa ng kahirapan. Tumingin siya sa akin, ang mata ay puno ng luha. Dito. Ang magkasakit ay nangangahulugan na ikaw ay tutulungan. Paglabas namin ng ospital, papalubog na ang araw. Ang langit ng Maynila ay nagkulay kahel at lila. Sa taxi pabalik, nagsalita si Elder Samori. Ang boses niya ay mababa pero parang kulog sa bigat. Ang sibilisadong bansa, sabi niya, ay hindi nasusukat sa taas ng gusali o lakas ng armas. Ang sibilisadong bansa ay ang lugar kung saan ang may sakit ay hindi natatakot.
Sa huling araw namin, dinala ko sila sa Quiapo. Gusto nilang makita ang puso ng pananampalataya. Tumayo kami sa Plaza Miranda. Sa isang banda, nakatayo ang simbahan ng Quiapo, puno ng mga deboto. Di kalayuan, naroon ang Golden Mosque. Nakita nila ang mga Kristiyano at Muslim na naglalakad sa iisang kalsada, bumibili sa parehong palengke, sumasakay sa parehong jeep. Walang barikada sa pagitan nila. Ipinikit ni Samori ang kanyang mga mata. Sa maraming lugar sa mundo, ang relihiyon ay pader na naghihiwalay. Dito, magkatabi silang nabubuhay. Para sa tanghalian, dinala ko sila sa isang simpleng karinderya. Hindi sa fine dining. Gusto nilang maranasan ang lasa ng Pilipinas. Umorder ako ng bulalo at adobo. Ang mga mesa ay dikit-dikit. Katabi namin ang mga construction worker, estudyante at office workers. Nag-share kami ng pagkain. Isang lalaki sa kabilang mesa ang nag-abot ng patis at sili. "Kirurinyo to, sir, masarap," sabi niya sabay tawa. Kahit hindi nagkakaintindihan sa salita, nagkaintindihan sila sa tawa. Kumain ang mga elders gamit ang kanilang mga kamay, gaya ng nakagawian nila sa Africa, at gaya ng nakagawian din dito. Sa sandaling iyon, nawala ang pormalidad. Nawala ang titulo. Sila ay mga tao lang na nagsasalo sa biyaya. Magkaiba ang wika natin, sabi ni Babatunde habang humihigop ng sabaw ng bulalo, pero ang puso natin nagtagpo. Nang gabing iyon, habang iniaayos nila ang kanilang mga maleta, mabigat ang pakiramdam sa kwarto. Hindi ito yung bigat ng takot na naramdaman nila sa eroplano noong una. Ito ay bigat ng pamamaalam. Bago sila pumasok sa departure area, hinawakan ni Elder Keme ang braso ko ng mahigpit. "Dumating kami bilang mga bisita," sabi niya, ang mata ay diretsyo sa akin. "Uwi kami bilang mga estudyante." Lumipad ang eroplano pabalik sa Africa. Naiwan akong nakatayo sa airport, nakatanaw sa langit. Akala ko tapos na ang kwento. Pero nagsisimula pa lang pala. Ilang linggo ang lumipas, nakatanggap ako ng balita. Sa nayon ni Elder Samori, nagpatawag siya ng pagpupulong. Hindi siya nagkwento tungkol sa naglalakihang shopping mall o mabilis na internet. Nagkwento siya tungkol sa disiplina na walang pumipilit. Tungkol sa bayanihan. Ang nayon ay nagsimulang magkaroon ng lingguhang Oplan linis. Ang mga bata ay tinuruan na magmano sa matatanda at magligpit ng sariling kalat, hindi dahil utos, kundi dahil ito ay tanda ng respeto sa sarili. Sa nasasakupan ni Babatunde, nagbago ang mga paaralan. Nagkaroon ng sistema ng key cleaners gaya sa Pilipinas. "Natutunan namin ito sa Pilipinas," sabi niya sa mga magulang. "Hindi sa libro, kundi sa nakita naming ugali." Si Elder Kemi naman ay nagpasimula ng kooperatiba sa pagsasaka, inspirasyon mula sa nakita niyang pagtutulungan sa mga komunidad. Tumaas ang ani. Nabawasan ang gutom. Ilang buwan pa ang lumipas, isang grupo ng mga kabataang African ang ipinadala sa Pilipinas. Hindi para magbakasyon sa Boracay, kundi para mag-aral sa Los Banos ng Agrikultura at sa Maynila para sa community health. Sa huling mensahe na natanggap ko mula kay Elder Samori bago siya pumanaw, isang litrato ang kasama. Isang pader sa kanilang bagong gawang eskwelahan. Nakasulat doon sa malalaking titik. Ang sibilisasyon ay wala sa kung sino ang may pinakamataas na gusali, kundi nasa kung sino ang marunong lumingon at magmalasakit sa kapwa. Napangiti ako habang binabasa ito. Ang Pilipinas, sa kabila ng lahat ng kanyang imperpeksyon, traffic, at ingay, ay hindi nagtangkang magturo sa kanila. Naging totoo lang ito. Ipinakita lang nito ang kanyang puso. At ako, na isang diplomat na sanay sa mga formal na usapan, ay natuto ng pinakamahalagang aral. Ang tunay na pag-unlad ay hindi ang pagtatayo ng syudad, kundi ang paghubog ng pagkatao.